At dahil nga sa trending ang Ilocos Empanada, syempre magluluto din tayo ngayon ng baked chicken with mansanas na trending din nung nakaraang 3 taon pa yata. Saka na ako gagawa ng empanada kapag di na trending, no? Lahat kasi talaga nang napanood ko na nag-vlog nito, guys, nasarapan. So ayun, na-curious din ako kung masarap nga ba talaga. So ngayon, tignan natin yung abilidad ng ulam na to, ha? Kung anong kahihinatnan ba. Meron ako ditong isang buong manioc. Maliit lang to, nasa 900 grams lang. Sakto naman kasi first time ko lang gawin tong lulutuin ko. So if ever magkamali ako, at least maliit lang yung masasayang na manok, 'di ba? Binabad ko na pala to sa brine or tubig na may asin after ko hugasan para naman magkalasa. Kasi yung mga napanood ko, wala lagyan lang ng konting asin at pampalasa pag iluluto na. So paano magkakalasa yung manok kako? Hindi pa naman to hihiwain, 'di ba? So paano manunuot yung lasa sa loob? So ayun, binabad ko na lang sa tubig na may asin. So itabi muna natin, magantay lang yan siya habang hinihiwa ko pa itong mansanitas na 2 peraso. Hiniwa-hiwa ko lang yan ng naaayon sa gusto ko, tapos tinanggal ko yung mga bauto sa gitna. Kasi nakakalaso ng buto ng mansanas kapag nakakain ka ng 50 pieces, ayon kay Kuya Kim. Next ang cabbage or lettuce. May napanood ako, cabbage yung ginamit, yung isa naman lettuce. Meron ako pareho, kaso ayaw kong paghaluin, baka mag-iba yung lasa. Kaya ngayon, may nimo, pet ng kabayo, kamo-kamo. Ako pala yung mukhang kabayo. So, nanalo po yung cabbage or portfolio, kaya ito yung gagamitin ko. Goodbye na lang kay Petchay Baguio. O, syempre, hiniwa-hiwa ko, nakasinlaki ng hiwa ko, tapos okay na yan. Next ang cup station, aromatic expressions. Sibuyas at luya lang naman. Kung meron kang spring onion or dahon ng shibuya, pwede naman. Buti na lang yung nabili kong sibuyas, may kasama ng dahon. All in one na, diba? So, okay na lahat ng sangkap. Yun lang naman ang kinailangan daw. Kinuha ko na yung kaserolya dahil magpe-plating na po tayo. Magkakaserolating pala. Kasi hindi naman yan plate para maging plating. It should be kaserolating, diba? Ilagay daw sa ilalim ang cabbage. Parang yan yung magiging sapin-sapin ng manok para di siya masunog agad. And then next is the mansanitas. Kumuha lang ako ng isa, ipinasok ko dun sa loob ng manok para naman magkalasa. And then nilagay ko na yung sibuyas tsaka luya. Nagpasok lang ulit ako ng isang hiwa ng luya doon sa manok para hindi malansa. Ngayon, lagyan ko na ng pampalasa, asin tsaka paminta lang tsaka patis. Pinasukan ko ng asin sa loob yung manok tsaka paminta para magkalasa talaga. Pati sa patis, binuhusan ko din sa loob bukod pa yung mga nilagay ko sa labas. So okay na to, kailangan lang may nakapatong na luya daw sa ibabaw para hindi malansa. Di na daw kailangan lagyan ng tubig kasi magtutubig din naman yung mansanitas at yung cabbage pag nainitan na. Then isasalang ito sa mahinang apoy sa loob ng 1 oras. Pero parang mali yung pagkakalakas ko ng apoy dito, guys. Imbis na mahina, naging medium yung lakas. Kaya alam nyo, 40 minutes pa lang yung lumilipas, wala pang 1 oras, parang may naaamoy na akong nasusunog ba? Parang mansanas ba nasunog? So ayun, dali-dali akong bumaba para patayin na ang apoy hanggang sa pagbukas ko. Nagulat ako. Wala nang sabaw yan siya at sunog na rin yung ilalim, pero hindi naman sunog yung manok kasi naprotektahan ng cabbage. Sinubukan kong kumurot ng maliit para malaman kung malambot na ba at syempre para tikman na rin. Hindi ko i-judge yung amoy sunog ha kasi syempre nasunog kaya amoy sunog talaga. Pero nung tinikman ko na kahit amoy sunog, mas nangibabaw pa rin yung lansa. Nalansahan ako tapos wala mang lasa yung laman. Twice ko pa tinikman yan ha, pati sa ilalim. Baka sakaling nandoon yung lasa. Ay, di ko talaga bet. Pero siguro dahil sa dry yung kinalabasan, kaya walang lasa kasi alam ko yung sabaw yung magpapasarap dito Kaya ang ginawa ko, tinubigan ko na lang tapos ginalipan ko ulit ng mansanitas. Tapos pinakuluan ko lang ng ilang minuto. Pero di na ako makapag-antay kaya tinikman ko na lang ulit. Binaliktad ko na yan, baka sakaling nandoon sa ilalim yung lasa talaga. Ang ginawa ko naman ngayon, pagkakurot ko ng laman, itinapang ko doon sa isang hiwa ng mansanas na napakuluan na. At dito ko na medyo na-appreciate yung lasa. Hindi na malansa, tapos may lasa na siya na manamis-namis. Bagay naman yung mansanas sa manok, parang may pinya ganon pero hindi maasim. Kaya rin naman, pero para sa akin hindi ito yung luto ng manok na gusto kong ulamin sa kanin. Kaya kahit ma-perfect ko man ito at hindi ko masunog sa susunod, hindi ko na talaga ito lulutuin. Itinula ko na lang nakahigop pa ako ng masarap na sabaw. Hindi ko recommended ang potahin na to.
ito, pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong gawin. Kasi taste is subjective naman. Maaaring para sa akin hindi masarap, pero baka para sa inyo masarap naman pala, 'di ba? Alas 9 ng gabi ko na pala ito niluto para sure na ako na lang yung kakain nito sakaling magkamali ako. Pero hindi ko pa rin talaga nakain, kaya kinabukasan, i-air fry na lang po natin ito. Yes, tama po ang dinig ninyo. Yun lamang po. Muli ito po. Bali, in-air fry ko lang po yan ng tig 20 minutes kabilaan sa 180 degrees Celsius habang binabarnisan ng mantika na may ketchup. Malambot naman na kasi ito, kaya kailangan ko lang i-roast yung balat para mas sumarap. At ayan na po ang ating finished product. The air-fried chicken in apple Macintosh. So, ganun lang yun. Ang daming pinagdaanan nitong manok, pero ang ending, busog pa rin. Solve na solve ang aking almusal kahit ketchup lang yung sausawan ko. Yun lamang po. Sana wag nyo po akong tularan dahil mapanganib. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. At paki-follow na rin po pala itong ating page. Kung nagtututbrush ka agad after mong kumain, dahan-dahan mong sinisira ang ngipin mo. Hoy, may pupuntahan pa naman ako. Wag na nga lang, bahala na silang mabahuan sa hininga ko.